Buhay ako ng 30 taon, ngayon ko lang natikman, ang buhay ng isang anak mayamang dalaga. Subukan mo rin. Dati akong taga-Shen, isang anak mayamang lumaki sa layaw. Pero dahil sa isang aberyang nangyari sa kasal, ang anak ng yaya, ang naging dahilan ng pagbagsak ko sa lansangan. Siya pa ang pumalit sa akin, at tinanggap ng fiancé ko, pati ng kuya ko, na parang prinsesa. 3 buwan na ang nakalipas, nakasalubong ko ang bridal car ni Su Qingqing. Pinilit niyang gamitin ang plastic na bulaklak na binili sa 90 piso at 70 sentavo pang palit sa buketing gawa sa jade. Na sobrang mahalaga sa akin. Tang-tang ate. Pakiusap, makipagpalit ka ng bouquet sa akin. Sobrang dami kong isinakripisyo para sa kasal na to. Ang gusto ko lang naman ay ang magkaroon ng mas perpektong kasal. Pagkababa ko ng kotse, isasauli ko agad sa'yo. Naawa ako, kaya napapayag ako. Hindi ko inasahan na paglabas ng sasakyan. Tinanggihan niyang ibalik ang bauquet ko. At sa mismong kasal, itinapon pa niya ang bauquet ko sa sahig. Kaya nabasag ito ng pira-piraso. Su Qingqing, anong ginagawa mo? Iyan lang ang tanging alaala na iniwan ng lolo ko para sa akin. Iyon lang din ang natatanging paraan. Para makadalo siya, sa kasal ko. Anong alaala? Di ba nabasag na lang nakahon ng bulaklak yan? Sa PCC, makakabili ka ng sangkaterbang ganyan sa 90 piso at 70 senador Tivo. Bayaran na lang kita ng 10 piso. Ate, alam kong tingin mo lang ako'y anak ng yaya. Sanay na akong apihin mo. Pero aapihin mo pa ba ako sa pinakaimportanteng araw ng buhay ko? Lumayo ka. Ching-ching. Ang sanggit ni Tang-tang ate. Kuya Yanche, natatakot ako. Praning siya. Tara, umalis na tayo. Guyanche, bumalik ka rito. Sinadya ni Su Qingqing, natapakan at sirain ang wedding gown ko. Pero ang fiancé ko, siya lang ang inalagaan si Su Qingqing. Iniwan akong mag-isa, sa harap ng lahat sa kasal. Ginawa akong katatawanan ng buong lungsod. Suntukin kita, suntukin kita, suntukin kita. Pagkatapos noon, hindi pa siya sumuko. Pinlano niya ulit akong siraan, at inakusahan ako ng pagtulak na naging dahilan ng pagkalaglag niya. Hindi ako iyon. Dahil sa kanya, pinalayas ako ng kuya ko mula sa bahay. Ang fiancé ko, dahil sa kanya, nag-utos ng mga taong pinilayan ako. At ang asawa ni Su Qingqing, pagkatapos ng kasal, grabe pa ang ginawang paghihiganti sa akin. Sa pinakamalamig na araw, tinawag niya ang 3 tambay, at pinagsamantalahan ako hanggang mamatay. Wala na. Wala na siyang buhay. Bilis, bilis, umalis na tayo. Hindi ako makapapayag. Kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, hindi ako papayag na hindi. Kayo magbayad lahat. Nagbalik buhay ako. Miss Shen, may tanong po ba kayo? Kung wala na kayong concern, pwede na tayong umalis. Huwag kalimutan ang bouquet ha. Lahat ng nangyari sa nakaraan ko, nagsimula sa araw na to, nang pilitin ako ni Su Qingqing na makipagpalit ng bauquet. Sa panibagong buhay na ito, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang lahat. Tang-tang, ready ka na ba? Nandito na ang bridal car. Pwede na tayong umalis. Sandali, dahil binigyan ako ni Lord ng pangalawang pagkakataon. Sa umpisa pa lang, puputulin ko na agad ang lahat ng kalokohan. Tang-tang, seryoso ka ba? Tang-tang, nandito na ang bridal car. Bakit ang tagal pa? 10 minuto na lang. Magsisimula na ang kasal. Tang-tang, kahit papaano ikakasal ka na. Ba't dito ka pa dumaan? Sa daan sa tabi ng sementeryo. Ang creepy pa. Pangit pa ang daan. Kapag nahuli tayo, delikado na yan. Wala ni isa na nakaintindi kung bakit daan sa tabi ng libingan ang napili ko. Ako lang ang may alam.
Gusto ko lang talagang iwasan ang trahedya ng nakaraan. Hindi ako naniniwala na dahil hindi ko nadaanan ang dating daan, makakasalubong ko pa rin si Su King. Miss Shen, may kasal ding papalapit mula sa kabila. Masyadong makipot ang daan, hindi makakalusot. Kaya kailangan nating maghintay na makadaan muna sila. Ano? Su King. Tangtang ate, ang sakto naman. Pareho pa tayong ikakasal ngayon, at pareho ng ruta. Tangtang ate, sabi nila kapag magkasabay ikinasal tapos nagpalitan ng bouquet. Swerte raw. Ako mismo ang gumawa nito. Magpalit na tayo. Bakit naman? Ginawa ko na ang lahat para iwasan ang dati kong dinana sa nakaraan. Pero eto't nakasalubong pa rin si Su King. Tangtang ate. Ang dami ko nang inutang para lang sa kasal ko. Ayokong mapahiya sa pamilya ng mapapang-asawa ko. Pakiusap, payagan mo na ako. Magpalitan na tayo. Hindi bagay sa'yo ang bauket ko. Ibalik na lang natin sa dati. Ngayon pa nasa sementeryo, na ako dadaan sa kasal. Mas nagulat pa ako, kasi nagkita pa rin kami ni Su King. Mukhang ang sinasabing pinagkasalubong sa kasal. Hindi talaga aksidente. Tangtang ate. Sabi ng lahat, kapag nagkasalubong tapos hindi nagpalitan ng bouquet, malas daw. Hayaan mo na, payagan mo na ako. Pagkababa, ibabalik ko agad sa'yo. Pagkatapos ng kasal, ginawa akong sentro ng pambabatikos online. May iba nga na, humarap pa mismo sa akin. Lahat ng ito, hindi pwedeng mawalay kay Su King at sa livestream niya. Hindi ba ito si Shen Jia da Xiao Jia? Anong nangyayari dito? Ang liit naman ng pag-iisip ng pamilya Shen. Isang bouquet lang naman yan. Nga, Babae lang naman siya. Gusto lang magdala ng swerte. Kahapon pa nga nag-live si Anchor. Nagpakita pa siya habang ginagawa ang bouquet. pinaghirapan niya ng matagal yon. Si Shen da Xiao Jia talaga, sobrang spoiled at mat-array. Tangtang Gia, alam ko naman. Pakiramdam mo, anak lang ako ng katulong. Kaya hindi ako bagay dito. Pero pinaghirapan ko talaga to. Matagal ko itong ginawa, lahat ng to. Para rin naman, sa ating dalawa, para sa kaligayahan natin. Hindi ko inakala na, ganito mo ako kamumuhian. Grabe tong si Shen da Xiao Jia. Sobra na siyang umasta. Tama, Talagang inaapi niya ang babae. Su King ah. Ang dami mo talagang paraan para mapahiya ako sa mismong araw ng kasal ko. Since inayos mo na ang palabas na ito, kung hindi ako sasabay, parang sinayang ko ang effort mo. Ate, hindi man mamahaling bouquet ang ginawa ko. Pero bukal ito sa puso ko. Ikaw, kung gusto mo talagang palitan, sige, palitan mo na. Pumapayag ka. Hindi mo na kailangang isauli sa akin. Kunin mo na. Bakit moms na chrysanthemum ito? Paano nangyari yun? Tangtang Gia, nagbibiro ka ba? Sinong gumagawa ng bouquet na chrysanthemum sa kasal? Para yang sa patay. Siguradong may ibig sabihin ito. Gusto ko sana sirain, para mapahiya si Shentang sa kasal niya. Pero hindi niya pala ito dinala palabas. Miss Shen, kung ayaw mong palitan ang bauquet, dahil inisip mo at dinekorasyonan mo ng gusto, di wag mo na palitan. Bakit kailangan mo paggamitan ng chrysanthemum? Para sumpain si King? Tang-tang, sumabog ang live ni Su Ching. Kakatapos ko lang, mag-alay kina lolo at papa ko. Hindi nga sila makapupunta sa kasal ko. Kaya, dumiretso talaga ako sa sementeryo ngayon, para sabihan sila, at damhin na rin nakasama ko sila. Ito ang meaning ng bauquet ko. Akala ko kung dadaan ako ng sementeryo, hindi ko naman makakasalubong ibang bridal car. Kaya hindi na ako naghanda ng iba pa. Ang talino pa nga ni Miss Su, ang galing ng plano mo Bakit pati ikaw, dumaan din ng sementeryo? Oo nga eh. Si Lolo at Papa ni Miss Shen. Pareho ng sumakabilang buhay noong nakaraang taon. Si Lao Yezi Shen ay kilalang kilala pa sa ibang bansa bilang artist. kung ganoon may rason naman talaga. Pero itong si Miss Su. Ang weird talaga. Tahimik lang ang Grupo ni Miss Shen. Pero sila, ang ingay. Sa mismong sementeryo pa tumutugtog at nagpapaputok. Walang takot na istorbohin pa ang mga yumao. narinig ko dati na ang nanay ni Miss So. Dati ring katulong sa pamilya Shen. Baka sinadya talaga ni Miss Su na sumunod nagpasahod sa kanila dati. Parang yung mga tagasunod na sumasama bilang dowry. King. Kunin mo na lang ang bauquet mo. Huwag mong sayangin ang kaligayahan mo. Tangtang Gia, tama na siguro. Hindi naman pwedeng palampasin. Malas daw kasi kung may sumalubong. Sa kasal tapos di papalitan ang bauquet. Di ba sinabi mo din yan? Ano bang problema ni Miss So? Kanina pinipilit niyang palitan ng bouquet, pero
Ngayon na si Miss Shen na ang nagsasabi, ayaw na niya, ayaw na din palitan. Pero kanina, gustong-gusto niyang palitan. Narinig ko nga, may mga bride na. Sinasadyang magdala ng murang bouquet, para sa araw ng kasal. Palitan ng mahal na bouquet ng iba. Nung kinasal si Miss Yang, bouquet pa niyang gawa sa ginto, napalitan din. Isipin mo, sobrang yaman ng pamilya Shen. Baka gusto lang kunin ng libre ang gamit ng iba. Miss Su, totoo bang tulad ng nasa comments? Ang sabi dun, gusto mo lang ng libre. Imposible naman yan. Su King, gusto kong makita ngayon. Kung wala nang mapagpalitan, ano pa kayang drama ang gagawin mo? Magmaneho na tayo papuntang kasal. Buti na lang hindi ko na-miss ang tamang oras. Tang-tang, bilis na, pumasok ka na. Walang kailangang magmadali. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa kasal na ito, ay hindi lang para makasunod sa tamang oras. Ang magpakasal kay Guyanche, ay hindi lang ito, kundi para iparana sa kanila, ang kabayaran ng kanilang mga desisyon. Tara! Kiss naman dyan. Anong ginagawa niyo dyan? Ito ang kasal ni Tang-Tang. Hindi ko talaga naisip na ganito kayo kawalang hiya. Ito ang venue ng kasal na pinaghirapan ni Tang-Tang. Inayos niya to ng milyon-milyon. Inagaw niyo na parang kayo ang may-ari dito. Ano tong nangyayari? Isang kasal, pero dalawang bride? Si Shen King kasama namin lumaki, mula pagkabata, parang kapatid ko na siya. Yung dati niyang nabook na function hall, sobrang liit para sa kanya. Kaya pinagamit ko muna sa kanya, ang inyo sanang venue. Ipaliwanag mo na lang sa kanya. Si Tita Su matanda na, bumalik pa sa probinsya. Tinulungan lang namin si Ching na maayos ang kasal niya. Parang normal lang yon, di ba? Tsaka ikaw naman ang nahuli. Hintayin mo na lang matapos ang wedding ni Ching. Saka ka na lang pumanhik. Ate, galing lang ako sa bundok. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kaganda, ganito kalaking venue. Ate, sana hindi ka magdamdam na ginamit ko ang wedding venue mo. Shen Tang, bakit ikaw, pagkapanganak mo pa lang, parang mayaman ka na agad? Samantalang ako, dito lang sa mga simpleng tao na kabilang. Simula ngayon, kukuhanin ko lahat ng bagay na meron ka. Hindi ka ba magagalit? Siyempre, hindi ako magagalit. Gamitin mo lang, mga bagay na nawala na ang halaga para sa akin. Hindi ko talaga kailangan. Ang venue na to, pati ang lalaki. Salamat sa'yo, ate. Magbabato na ako ng bouquet, magbibigay ng blessing. Shen Tang, sana hindi ka magsisi. Ito ang bouquet ko. Iniiwasan ko na mangyari ang pagpapalit ko ng bouquet ng Jade kay Su King. Pero bakit ganito pa rin ang nangyari? Dalhin mo tong bouquet pabalik sa pamilya Shen. Tang-Tang, hindi ba ito yung ginawa ng lolo mo para sa'yo? Di ba sabi mo, isusuot mo ito sa kasal mo, para maging saksi sa kaligayahan mo ang lolo mo? Pero nagbago isip ko. Bakit nasa iyo ang bouquet ko? Salamat Kisiming kuya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko ibibigay ang pinalit sa akin na mumurahing bouquet ni ate. Masyado lang napaka-impulsive ni Shen Tang. King, basta nagustuhan mo, ayos na yon. Si Shen Siming pala ang may gawa nito. Tama na, batuhin na natin ang bouquet, para mag-enjoy ang lahat. Sakin, gusto ko niyan. 321, good luck sa lahat. Wag. Anong ginagawa mo? Alam mo bang yung baukwet na yan ay akin? Shen Tang, kasal ni King to. Tama na ang kaguluhan mo. Noong nakaraan, nung nabasag ang baukwet ko, ang kawawang Su King, nakakuha siya ng simpatsya ng lahat. Ako naman, sinira niya ng sadya ang wedding dress ko. Ako ang naging pinagtawanan ng buong syudad. Pero ngayon, Su King,
Lahat ng ginagawa mo ngayon palalalain lang ang lagay mo. Kung talagang gusto mong saktan ang sarili mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Alam mo ba kung ano ang nabasag mo? Bouquet lang naman yan nagawa sa glass, di ba? 9 pesos lang daw yan sa online shopping. Kung gusto mo, bibilhan kita ng isang truck niyan. Ngayon din, lumabas ka dyan. Huwag kang magpakapahiya sa kasal ni Kingking. Pwede ba? Shentang, kung papahirapan mo pa si Ching, baka hindi ko na. Ituloy ang kasal natin. Yan che kuya, huwag mo namang sigawan si Tangtang ate dahil sakin. Iba si Ching kumpara sa'yo. Dumaan siya sa maraming hirap simula bata. Kung gusto mo pa rin ituloy ang kasal natin, bawasan mo yung attitude mo. At maging mabait ka kay Ching. Sa nakaraan, nagbulag-bulagan ako. Nagustuhan ko pa yung ganyang tao. Sobra na kayo. Si Tangtang talaga ang tama. Kung sobra kayo kung umasta, dahil sobrang mahalaga pala sa'yo ang mga salita ni Su Kingking, di na lang tayo magpakasal. Wala namang legal na bisa to. Kasunod lang ng kasal ang papeles. Mas mahalaga na mamuhay. Kayong apat ng masaya. Anong sabi mo? Tangtang ate, bouquet lang naman yan nagawa sa glass. Huwag kang magsalita ng ganyang ka-arsh. Mahal ka pa rin niyan che kuya, alam mo yan. Kayong mga mayayaman talaga. Napakadali ni Ong. Makuha lahat ng gusto. Pero grabe kung magdamot. Bouquet lang naman ang mumurahin. Ito, 100, sa'yo na yan. Walang sukli. Tama na, Tangtang. Tigil mo na yan. Oo nga, Shentang. Yang 100 na yan. Pwede ka na makabili ng 10 niyan. Kontento ka na dapat. Talaga bang akala nyo, bukwet lang yan nagawa sa glass? Hindi lang basta ordinaryong glass to. Imported na jade ang material nito, at ang gumawa niyan ay lolo ko mismo. Isa siyang national artist, Shen Wanshan ang pangalan. Masigit pa sa 1 bilyon ang halaga nito. Anong sabi mo? Wow, 1 bilyon. Tumigil ka na, Shentang. Bouquet lang yan nabasag na. Sinusobrahan mo. Nahihibang ka na ba sa pera? Tama naman, apo rin ako ni Shen Wanshan. Ako lang ang legal na tagapagmana ng Shen family, at tanging lalaking anak ng pamilya. Bakit parang di ko matandaan, na gumawa ng ganyang masterpiece si Lolo noong nabubuhay pa siya? May punto si Young Master Shen. Baka gawa-gawa lang ni Shentang to. Miss Nanang. Isang Shen family. Nagmumukhang scammer dito. Tama na, Shentang. Anak ka ng milyonaryo, pero kailangan mong magsinungaling para lang apihin si Ching. At gamitin pa pangalan ng lolo mo, mag-apologize ka na kay Ching. Ate, hindi ko sinasadya na mabasag ang bouquet mo. Masyado lang talagang marupok. Ibabalik ko sa presyo ng online shop. Hindi mo na kailangang takutin ako gamit pangalan ni Mr. Shen. Hindi mo na kailangang magbayad sa akin. Ate, buti naman at naliwanagan ka na. Aminado ka na rin na nagsinungaling ka. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman sisimin loob ko. Itong jade bouquet na ito, i-donate ko na sa National Museum, at ang nakuha naming pondo, isinulong ng museum para matulungan ang mga bata sa probinsya. Kanina lang mismo, natapos na namin lahat ng proseso. Ngayon, yung mga taga-museum, papunta na dito, nagmamadali sila. Kaya ang ibig kong sabihin, hindi ako ang dapat mong bayaran, kundi ang estado. Ate, ang corny ng joke mo. Grabe, isang damakmak na pekeng papeles inilabas mo pa. Sinabi mo pa na parang totoo talaga. Ang galing mo umarte ah. Napakan ko yung bouquet na. Sinasabi mong worth 100 milyon. Nasagasaan ko na naman. Si Kingking, hindi ka naman nasaktan, di ba? Okay lang, mas marami kang napakan. Mas mahaba ang ikukulong. Sa'yo pag nasa kulungan ka na. Shentang, pwede bang tumahimik ka? Tama na sa pananakot kay Xiao Kingking. Hindi mo ba nakita? Halos masaktan na siya. At saka, pareho tayong apo ni Lolo. Sigurado akong, nung buhay pa si Lolo, hindi talaga siya gumawa ng ganyang bukwet. At itong donasyon na papel na ito, sa tingin ko peke talaga to. Tama, isang basag na baso lang na may bulaklak, tapos makukulong na agad. Shentang, grabe ka na, ang kapal na ng mukha mo. Ching, huwag kang mag-alala, hindi ka namin papabayaan. Salamat, Kuya Yanche. Wala talaga kayong takot hanggat hindi pa nananalo ang kaso. Ayaw niyong umamin hanggat hindi pa kayo nasampulan.
Andyan na si Curator Chen ng National Museum. Curator Chen, mga tito at tiyo. Shen, bata, nagpapasalamat ako para sa National Museum. Huwag kang mag-alala, ang pangako namin sa'yo. Siguradong tutuparin namin yon. Anong nangyayari? Si Curator Chen ng National Museum, at pati na itong mga big time. Bakit sila andito? Bakit pumunta siya sa tabi ni Shentang? Ibig ba sabihin yung bouquet na hawak ni Shentang? Totoong national treasure yun? Hindi. Impossible, hindi ito pwede. Si Lolo noon malapit kay Curator Chen, kaya pumunta siya dito, dahil kay Lolo, hindi sa iba. Magandang araw, Curator Chen. Ako po yung apo ni Shen Wanshan sa anak na babae. Narinig ko pong magaling kayo mag-appraise ng mga art. Paki-check nyo naman ito. Ito po kasi, ito ang dinala ng kapatid ko na sobrang spoiled. Ang kulit, pinipilit na gawa daw to ni Lolo bago siya namatay. Pero tignan nyo naman halatang peke. Imposibleng gumawa ng ganitong bulok si Lolo. Curator Chen, pakichekan nyo pong maigi. Kung totoo talaga ang bagay na ito, magbabayad ako ng 10 beses ang halaga. Pero kung pekang-peke yan. Shentang, kailangan mong lumuhad kay Ching Ching, at humingi ng tawad ng nakaluhod. Mga bobo. Direktor Chen, naniniwala ka rin bang peke ito, di ba? Ate Tangtang, meron ka pa bang ibang masasabi? Hindi ka pa ba magmamadaling lumuhad at humingi ng tawad sa akin? Ikaw talaga, bulag at walang kwenta. Para sa akin, dapat ikaw ang lumuhod at humingi ng patawad. Itong jade na bukwet na ito, ay gawa pa ni Lolo Shen, na kahit saan sa mundo, ay pinag-agawa ng lahat. Ngayon, dito pa mismo nabasag. Malaking kawalan yan para sa buong Daxia. Anong sabi mo? Ibig mo bang sabihin, totoo lahat ng sinabi ni Shentang? Imposible. Patay tayo. Lalo na ngayon, talagang tapos na. Sino ba talaga ang may gawa nito? Mas maganda. Lumabas na ng maayos ang may kasalanan. Hindi pwede. Pag umamin ka ngayon, ikaw ang magiging pinagbibintangan ng lahat dito sa bansa. Posibleng makulong ka pa. Director Chen, apo po ako ni Shen Wanshan. Aksidente lang talaga yung pagkakabasag ng bukwet na to. Kayo po ba ay pwedeng? Ano? Gusto mong gamitin ang pangalan ng lolo mo para pagtakpan na lang ang problema? Shen Siming, kung kahit kaunti lang sana. May malasakit ka sa lolo mo. Hindi mo hahayaan na tapak-tapakan ng iba ang likha niya. At lalo na hindi mo unahin ang personal mong damdamin kaysa sa kapakanan ng lahat. Ikaw. Shentang. Gusto mo bang mapilitan si King King hanggang sa wala na siyang matakbuhan? Bakit ang sama-sama mo? Shen Siming, nagkakamali ka. Hindi lang si Su King King ang may kasalanan dito, pati si Guyanche at Linfi. Kayong lahat, hindi ko kayo palalampasin. Lolo Chen, di ba gusto niyong malaman kung sino talaga ang punot dulo nitong gulo? Nandito ang Kiki. Hindi pwedeng panoorin. Kuya Siming, Kuya Yanche, tulungan niyo naman ako. Isang bukwet na gawa sa jade na. Napakahalaga, parang basura nyo lang. Tinuring na parang simpleng salamin, basta nyo na lang tinapon. Grabe naman, malaking kasalanan yan. Di ba gusto niyong magbayad ng danyos? 1 bilyon. Bayaran nyo. Ni 1 sentimo walang bawas. Ate, hindi ko naman sinasadya. Pwede ba? Alang-alang kay Kuya Yanche at Kuya Siming. Pwede bang wag mo na akong pahirapan? Grabe. Sila pala talaga ang mga walang kwenta. Nagkakagulo na sa social media ngayon. Itong si Su Ching, ang kapal. Una, ipinilit niyang makipagpalit ng bouquet kay Miss Shen. Tapos inagaw pa ang venue ng kasal ni Miss Shen para doon ganapin ang kasal nila. At nabasag pa talaga ang personal na gawa ni Lolo Shen na jade bouquet. Oo nga. Sino ba naman ang di nakakakilala kay Lolo Shen? Ang tapang niyang basagin yun. Ngayon, ang lakas pa ng loob niyang isisi kay Miss Shen. Hindi ba't kapag nakasira ka ng gamit, dapat lang panagutan mo, at bayaran ng tama ang halaga. Tumigil ka dyan, kami na magbabayad. Kuya Yanche, Kuya Siming, pasensya na, bago ko nabasag. Hindi ko alam na ganun, pala kamahal yung bouquet, kasalanan ko lahat to. Ayos lang, Ching Ching.
Kung hindi mo alam, walang kasalanan. Nangyari na, wala na tayong magagawa. 1 bilyon lang naman yan. Kami na ang magbabayad para sa kanya. Talagang dalawang. Trader lang pala kayo. 1 bilyon, hindi biro yan. Kung gusto niyong magpakabayani, sige, subukan nyo. Paano nyo babayaran yan? Priceless yang bagay na yan. Binebenta lang ni Shen ng 1 bilyon dahil mabait siya. Mga walang hiya. Lolo Chen, kalma lang po muna kayo. Nag-usap na po kami ni Mama, lahat ng mga iniwang gamit ni Lolo. Idadonate namin ng libre sa museo. Sayang lang talaga. Tong Jade Buckwet. Totoo ba yan, anak? Noong nakaraan, lahat ng gamit na iniwan ni Lolo, pinagbababasag ni Naguyanche at Shen Siming. Para lang mapasaya si Su Qingqing. Ngayong buhay pa si Lolo, dapat mapapangalagaan na ng maayos ang mga likha niya. Alam mo, inaalala pa rin ni Tangtang ang kapakanan natin. Lahat ng gamit na iniwan ni Lolo Shen, idinonate niya sa atin. Ibig sabihin, ayaw niya talaga na tayo ang magbayad ng danyos. Totoo ba yan? Kuya talaga ako ni Shentang. Tapos si Yanche, lalaki na gusto niyang pakasalan simula bata pa siya. Hindi niya tayo ipapahamak. Shentang, mas naging mature ka na ngayon. Sana pag nagpakasal tayo, ibaba mo na yang pagiging spoiled mo, at huwag mo nang pagdiskitahan si Ching Ching. Naiintindihan mo ba? Young Master Gyu. Iniisip mo ba na ginawa ko lahat to? Dahil lang sa'yo kaya ko. Dinonate ang mga gamit ng lolo ko. Anong ibig mong sabihin? Idinonate ko ang mga gamit ni Lolo. Para mapangalagaan. Silang mabuti. Tungkol naman sa usapang bayaran. Depende yan kay Director Chen. Iba ang usapang donation, iba ang sabayad. Kung sino ang nakabasag, siya ang dapat magbayad ng 1 bilyon. Paano ko kaya mababayaran yan? Kuya Yanche, Kuya Siming, ano bang gagawin ko? Ayos lang, King King. Di ba sabi ni President Shen at President Gyu? Tutulungan nilang bayaran ni Su Qingqing. Para patas, hati na lang. Tig 50 milyon bawat isa. Bakit? Kayong mga anak mayaman ng 2 pamilya. Wala ba kayong tig 50 milyon lang? O gusto nyo lang bang magbago ng usapan? Imposible. Salamat na lang kina Shensong at Gusong sa inyong mapagbigay na regalo ha. Ang perang ito, idadonate ko para sa mga batang nangangailangan sa mga liblib na lugar. Si Miss Shen talaga ang bait ng puso. Oo nga. Yung anak ng yaya ang sama talaga. Imbis magpasalamat, gumanti pa ng masama. Kayo naglabas ng pera, pero ako sa pangalan kumikita ng kredito. Yanche, Siming, grabe si ate. Sobra na talaga siya. Pwede naman talaga siya, na hindi nyo kailangan magbayad. Sigurado ako na nakita niya. Na-close kami ng mga kuya ko, kaya siya nagalit. Kaya niya ginawa yun ng sinadya. Tama. Simula bata pa siya, gusto na niyang magpansin palagi. Nainggit lang talaga siya. Dahil sobrang bait natin kay Qingqing, kaya ginamit niya yung mga paraan na yan. Shentang, hindi ko akalain, sobrang selosa mo pala. Ang kagaya mong tao, hindi karapat-dapat maging babae ko. Ako si Guyanche. Maging babae mo. Hindi ka karapat-dapat. Guyanche, wag mo sabihin ang sinabi ko dati, na gusto kong bawiin ang engagement natin. Akala mo nagbibiro lang ako. Shentang, ano bang plano mo? Sinasabihan na kita. Yung engagement natin, mahalaga para sa negosyo ng pamilya Shen at Go. Pwede ka namang magdrama ng konti. At tapos na rin ang kasal ni Ching Ching. Pwede nang ituloy ang engagement natin. Ako, si Shentang. Mula pagkabata, hindi marunong mag-eksperimento o makipagtiis lang. Anong karapatan mong isipin na yung gamit na ni Su Qingqing, pwede ko pang gamitin? Guyanche. Sinasabi ko sa'yo. Simula ngayon, ang kasunduan ng pagpapakasal ng pamilya Shen at Gyu. Tapos na dito. Simula ngayon, kanya-kanyang buhay na tayo. Hindi na magkaugnay. Shentang. Tama na yung pagwawala mo, yung tungkol sa breakup. Hindi mo man lang ba naisip na, kausapin akong kuya mo? May kailangan ka ba? Ngayon, ang namumuno na sa pamilya Shen ay si Mama. Kanina lang, nakita na ni Mama ang live stream at pumayag na siya sa pagbawi ng engagement na ito. Shen Siming, mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ipapaliwanag sa Mama ang lahat ng ginawa mo ngayon. Hindi ako pumapayag na tapusin ang engagement. Shentang, huwag kang maglakas loob. Bakit hindi ko kayang gawin? Kung ang Shen family mawala ng Gu family, isang pabigat lang naman ang nawala, pero iba ang Gu family. Sobrang espesyal sa'yo si Su Qingqing, diba? Kaya mula ngayon, kayong tatlo, sabay-sabay kayong magsilbi sa isang misis. Ate,
Ano ba yung pinagsasabi mo? Kuya ko sila lahat. Dahil sa sinabi ni Miss Shen, napaisip ako na, ang weird talaga ni Su Ching. Kapag may problema, imbes na tumakbo sa asawa niya, sa asawa ng iba pa siya isilong. Ano bang kalokohan yon? Tama. Kung ako tatanungin mo, pag walang relasyon yang dalawa, magla-livestream ako habang kumakain ng oligi. Sa pagkakaroon nyo ng kasunduang ganito, ito na panahon para maramdaman nyo naman kung paano mapagbintangan at itakwil ng lahat. Chen Lolo. Tara na po tayo. Shentang, pag lumabas ka ngayon sa pintong ito, kalimutan mo na akong pakasalan. Shentang, huwag ka sanang magsisi. Ako si Shentang. Ang pinakasinisi kong desisyon sa buhay ay ang magkaroon ng kaugnayan sa dalawang lalaking yan. Shentang, hintayin mo lang ako. Lolo Chen, maraming salamat po ngayong araw. Kung wala po kayo, hindi ko alam kung ilang hirap pa ang aabutin namin ni Lolo. Shen iha. Masyado mo, namang pormalan, matagal na kaming magkaibigan ni Washan. Bukod pa roon, nag-donate ka ng napakaraming kayamanan para sa bansa. Tama lang na, suportahan ka namin. Pero iha, kung kailangang putulin na, hangang-hanga talaga ako sayo. Kasing tulad mo ang tapang ni Washan dati. Lolo Chen, pasensya na po, hindi ko kayo masasamahan paalis ngayon. Kailangan ko kasing ayusin ang mga naiwan ni Lolo. Ipapadala ko na lang sa museo pag natapos. CJ, mauna na ako. Ingat po kayo. Tang-tang, hindi ko inaasahan. Yung fiancé mo at mismong kuya mo pa. Sabay pa nilang pinoprotektahan si Su Ching na yun. Yung babaeng yun. Pero buti ngayon, pareho silang nagbayad ng 50 milyong danyos, at binaliwala mo na rin ang engagement. Tama lang na maranasan din nila ang ganti ng tadhana. Simula pa lang to. Ako si Shentang, hindi kailanman naging mabait na tao. Sa nakaraang buhay, halos sirain nila ako. Pati si mama nadamay at namatay sa aksidente sa eroplano. Kaya sa buhay na to, ako naman ang maghuhulog sa kanila, sa walang hanggang pagdurusa. Mama, Papa, nandito na ako. May lakas ka pa palang bumalik. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang saktan si Miss Shen ng ganyan? Si Shentang, masyado lang siyang selosa. Siya rin naman ang nagdesisyon na makipag-break. Gusto mo ba na magmakaawa pa ako sa kanya na huwag siyang umalis? Yan, Che. Sobrang padalos-dalos ka na naman. Pagkalat ng balitang walang tuluyan ang engagement ng Shen at Gu, agad na itong umabot sa marami. Dahil kay Shen, yung mga kumpanyang kapartner natin. Lahat sila bigla nang nag-pull out ng investments. Paano na lang ang Gu family natin sa hinaharap? Guyan, Che. Inuutusan kita ngayon. Dali-daling balikan si Shentang para sa akin. At yung babaeng si Su Ching, palayasin mo siya ng malayo-layo. Para sa iba, sabihin mo na lang, na siya ang dahilan ng hindi pagkakaintindihan niyo ni Shentang. Pero ngayon, ayos na kayong dalawa. Hindi ko gagawin. Wala namang kasalanan si Ching. Ikaw. Kailangan mong gawin. Guyan, Che. Sinasabihan kita, kung hindi mo maibabalik, ang kasunduang kasal kay Shentang. Limutin mo na lang ang pagmamana mo ng Go Corporation. Pinapagalit mo na naman si Daddy. Guanguan. Bantayan mo kuya mo. CJ, Ano ba naman si Daddy? Parang may toyo na talaga ang utak minsan. Sinabing tatanggalin daw ako sa mana. Ako lang naman ang anak na lalaki ng Go family. Bukod sa akin. Sino pa kaya ang pwedeng magmana ng negosyo ng Go? Kuya Yanche, huwag ka nang magalit. Si Uncle, puro banta lang yan. Hindi ka naman niya pababayaan talaga. Halika, pampalubag loob lang. kuya, tama na ang inom, sabi ni Papa. Alice, isa kang anak sa labas. Anong karapatan mong pakialaman ang mga bagay ko? Kuya, kapag nagpatuloy ka pang makisama sa babaeng yan, siguradong magagalit si Papa. Tumigil ka, mga tao. Palayasin yang babae na yan. Kuya, magpakalinaw ka sa pag-iisip. Kuya,
Makipag-cooperate ka sa akin. Kaya kitang bigyan ng lahat ng meron si Guyanche. Bakit ako ang pinili mo? Dahil kita ko, may ambisyon ka sa mga mata mo. At saka, ang kaaway ng kaaway, kakampi. Na-research na kita, isa kang anak sa labas ni Uncle Gu. Kahit pinalik ka na ulit sa Gu family, may miss kang tawag. Pero si Tita Gu pati si Guyanche, halos hindi ka pinapansin. Tumulong ka man sa Gu Corporation para maresolba ang maraming problema. Pero sa Gu family, mas mababa ka pa sa kasambahay. Talagang kontento ka na ba talaga sa ganito? Makipag-cooperate ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ang Gu family. Kung hindi, pareho ka rin ng Gu family. Maglalaho na lang. Ano ang gusto mong gawin ko? Wala kang kailangang gawin. Malapit nang matrap ang kuya mo. Dumating na ang sasakyan ko, una na ako. Miss, alam na ni Maam, ang nangyaring gulo sa kasal. Pinabook na niya ako, sa pinakamalapit na flight pabalik ng Pilipinas. Anong flight number? Na 3,122. Sa nakaraang buhay, sa ganitong oras din nalaman ni Mama, ang lahat ng pinagdaanan ko sa kasal. Hindi na nagdalawang isip, agad siyang umuwi. Parehas na parehas, ang flight na sinakyan niya ay ESTA 3,122. Ma, Huwag kang matakot, anak, uuwi na si mama. Sige na, hindi na ako makakatawag, paalis na ang eroplano. Ang flight na N3122 nagkaroon ng crash. Walang nakaligtas kahit isa sa buong crew at pasahero. pagkatapos ng trahedya ni Mama sa crash, tuluyan na rin akong pinalayas ng Shen family, maging ang buong kumpanya. Napunta na, kina Shen Siming at Su Qingqing. Uncle Zhang, Kontakin mo agad si Mama, paiba ng flight. sige, ayusin ko na agad. Nagbago na ang kalalabasan kali ngayon, habang hindi pa nangyayari ang lahat. Bawiin ko ang lahat ng para sa akin. Poprotektahan ko si Mama at ang buong kumpanya. Nakauwi na ako. Ngayon, wala nang pwedeng kumuha sa akin ng lahat ng bagay na para sa akin. Uy, anong ginagawa mo dito? Dadalhin daw ngayong araw ni Boss Shen si Miss Shen para harapin ang mga stockholder. Bawal ang hindi kasali ang papasok. Bakit hindi ko alam na may ganung lakad? Bakit kailangang malaman pa ng isa? Lang namang outsider ang tungkol sa Shen family. Nakaayos ka pa ng bongga. Halatang gustong makisawsaw lang. Kunwari kang socialite ng Shen family. Hindi mo ako kilala? Mukhang bago lang tong mga guard na to. Bagong lipat siguro. Pakisuyo, paakyat si Jiang An para makausap ko. Mukhang alamin mo ang company info. Alam mong may general manager tayong si Jiang An. Pero kulang pa rin ang talagang alam mo. Yung si Jiang An, matagal na siyang natanggal. Ano raw, kasama pa ni Jiang An, sa pagtatayo ng Shen Family Empire. Matagal na yan dito. Paano naman siya tinanggal? General manager lang naman yon. Ngayon, ang Shen family, si Young Master Shen at si Miss Shen na ang may say. Tama. Hindi lang si Jiang An, pati lahat ng manager ng iba pang departments. Basta sumuway kay Miss Shen, walang natitira. Ang ibig niyong sabihin, wala na talaga lahat ng matatandang tao ng Shen family. Nung nawala sina, lolo at papa, wala na talaga akong pake sa company. Kaya si mama muna ang nag-manage, at iniwan kina Shen Siming. Hindi ko akalain ilang taon lang. Ganito na pala kalaki ang nagbago ng kumpanya. Pati mga guard, hindi na rin maayos. Lahat ng magaling sumipsit. Miss Shen, andito na. Diyan lang kayo, huwag kayong haharang. Hi, good morning, Miss Shen. Ano po gusto niyong kainin ngayon? Paano namang hindi ko alam, na may isa pa palang Miss Paang. Shen family bukod sa kin. Shen Tang. Miss Shen.
Hindi ba't dati ayaw niyang pumunta sa kumpanya? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Sino ka ba, feeling mo, may lakas ka ng loob kausapin si Miss Shen ng ganyan? Tama nga, huwag mong isipin na dahil Shen din apelyido mo, ikaw na agad si Miss ng Angkan Shen. Alam naman buong kumpanya yan, na si Miss King lang, ang pinakamahal na kapatid ni Boss Shen. Siya ang totoong Miss Shen. Su King. Di ba Su ang apelyido mo? Ano, nagpalit ka na rin ng Shen? Oh, gets ko na. Hindi kaya, nung wala ako ilang taon dito sa kumpanya, ginamit mo lang ang koneksyon mo kay Shen Siming. Para magpanggap na ako. Totoo ba yan? Ibig sabihin, ang iniisip natin palaging si Miss Shen, peke lang pala. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Sino bang nagpasok ng hindi taga rito? Hindi nyo ba alam na ngayon ang meeting ng mga stockholder? Miss Shen, papalabasin agad namin siya. Umalis ka na, Miss Shen, kapatid lang ni Little Boss Shen ang pinakamahal sa kanya, hindi basta-basta pwedeng magpanggap. Kung ayaw mong palayasin, huwag mong isisi sa amin kung magalit kami. Kung ayaw niyong matanggal, huwag niyong paniwalaan yung sinasabi niya. Pababain niyo si Shen Siming at harapin ako. Sa tindig niya, parang siya talaga ang tunay na reyna dito. Nasa baba na si King. Sabay-sabay na lang tayo, bumaba para salubungin siya. Ngayon ang stockholders meeting. Sa harap ng lahat, ipakikilala na ako ni Kuya Siming, bilang tunay niyang kapatid. Ako na tuluyang papalit, sa posisyon ni Shentang dito sa kumpanya. Hindi pwedeng palpak ang plano dahil lang sa babaeng yan. Kailangan maayos agad ito. Sabi ng admin department kanina, may nawawalang dokumento sa records room sa first floor. Ikaw ba may gawa niyan? Kanina pa kita nakikitang palihim, na gumagala dito sa umaga. Baka talagang magnanakaw ka lang dito eh. Ilabas mo na. Wala akong kinuha. Ikaw. Sabi ni Miss Shen, kung ikaw ang kumuha, ikaw nga, ibalik mo na agad. Pwede ka naman magwala kahit saan. Bakit dito pa mismo sa harap ni Miss Shen? Sobra kang mapangahas. Ako ang tunay na anak ng Angkan Shen. Gusto niyo bang lahat kayo tanggalin dito? Ako, nandito na mismo ang tunay na reyna natin. May lakas ka pa bang magpanggap? Mukhang nagkakataon lang, para makalapit kay Little Boss Shen. Tama, tapos gusto mo pa kami tanggalin. Tandaan mo, si Miss Shen mismo ang nagsabi, na sa susunod, ako na ang magiging legal na asawa ng Shen family. Kung balak mong umangat dito, malabo yan. Bagong bili ko to, limited edition pa. Hoy babae, lumuhad ka at humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Anong ginagawa niyo dyan? Little Boss Shen, pumasok dito tong babaeng to para magnakaw ng dokumento. Buti na lang nahuli siya ni Miss Shen. Shen Siming. Kailan pa ba nagkaroon ng bagong anak ang Angkan Shen? Ba't di ko alam? Ako ang nagpautos sa kanila, kasi nitong mga nakaraang araw, si King, ang talagang tumulong sa Shen Group, sa dami ng trabaho. Kumpara sa'yo, mas siya pa ang tunay na pamilya dito sa Shen family. Tang-tang ate, hindi ko sinasadya, huwag kang magalit, kasi sobrang daming importanteng proyekto nitong mga nakaraan. Hindi ka naman madalas pumunta sa opisina. Pagdating mo agad, nawala pa yung mga papeles. Para rin naman sa kabutihan ng kumpanya kaya kita pinaghinalaan. Su King. Itigil mo na yung pag-arte mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pauwi na si mama mula sa ibang bansa. Tungkol sa mga taong walang pakiramdam na yan. Mas mabuti pang ayusin mo agad yan para sa akin. Shentang. Hindi naman sinadya ni King na ipahiya ka. Hindi na kailangan umabot pa ito kay mama. Dapat lang naman na managot ang tao sa lahat ng ginawa niya. Saktong nandito lahat ng mga stockholder. Sumama ka na sa akin sa meeting room para mag-meeting. Napahiya natin yung totoong anak ng may-ari. Tapos na tayo. Ganito mo ba pinapatakbo ang kumpanya nitong 2 taon? Inaanunsyo ko, simula ngayon. Miss, may masamang balita. Nagkaroon ng aksidente ang flight ni Madam. Anong sabi mo? Pinapalitan ko na nga yung flight ni Mama. Bakit nagkaganon pa rin? Ikaw ang may ginawa sa flight. Tama na, Shentang. Nakagawa ka na ng gulo. Oras na para umalis.
Hindi na ito lugar para magwala ka. Ipapakilala ko muna. Si King, adopted daughter ng mga magulang ko. Isa rin siyang anak ng pamilya Shen. Ang galing niya sa trabaho. Nakita naman ng lahat dito. Shen Siming. Ano ba talaga ang plano mo? Shen Tang, mula bata ka pa spoiled ka na. Para sa akin, mas bagay kay King ang mamahala ng kumpanya. Ano sa tingin ng lahat? Shen Siming, plano mo talagang maagaw ang kapangyarihan? Talaga bang iniisip mo na yung mga stockholder na kasama ni Daddy at Lolo mula umpisa makikinig sa'yo? Talaga ba? Yung project ni Yang Boss noon, kung hindi dahil kay Miss Ching Ching, di natin nakuha yun. Para sa ikakabuti ng kumpanya, Tang, hindi ako bias pero mas mabuti nang nasa bahay ka lang at namumuhay ng maginhawa. CJ, lahat ng sang-ayon na ipasa kay King ang pamamahala ng kumpanya. Magtaas ng kamay. Kayo naman. Shen Tang. Alam mo ba kung bakit kahit ikaw na ang nagpalit ng flight ni Mama? Nadisgrasya pa rin siya. Bakit? Pinagkakatiwalaan ka namin ni Mama. Sorry, miss. Pati ang butler, tao ko din. Ano pang ipaglalaban mo sa akin? Tang-tang ate, kung marunong ka lang makisama, ibigay mo na lang ang shares mo. Malay mo, pakiusapan ko si Siming kuya na. Manatili ka bilang anak ng pamilyang Shen. Paano kung hindi ako pumayag? E di lumayas ka nga sa bahay ng Shen. Ang dapat lumayas dito, ikaw. Mama, Anak kong mahal, napagdaanan mo ng maraming hirap nitong mga araw na ta. Di ba aksidente daw yung eroplano? Eh hindi ko po alam. Oh, yung flight na sinasabi mo. Hindi naman talaga ako umalis. Yung eroplano na in-arrange nyo. Ano? Tito Zhang, kontakin mo agad si Mama para palitan ang flight niya. Sige, ayusin ko na ngayon. Tito Zhang, huwag ka munang magmadali, umuwi ka na lang sa bahay. Miss, iseset ko na lang flight ni Madam bukas ng hapon. Pwede na. Ma, I-book ko ng private plane para sa'yo. Bukas direkta na sa helipad ng Shen Group. May ipapapanood akong magandang palabas sa'yo. Simula't simula. Hindi ka namin pinagkatiwalaan. Kasi napakaatat mo. Mas atat ka pa sa amin ni Mama na malaman ang impormasyon tungkol sa flight. Pati kayong lahat, sobrang atat nyo. Kaya tuloy na ibulgar agad yung plano nyo. Ikaw. Pati ikaw. Pati kayong lahat. Tanggal na kayo sa kumpanya. Pati kayong lahat. Tanggal na kayo sa kumpanya. Shareholder ako ng kumpanya. Hindi ako tulad ng ibang simpleng empleyado. Ano bang karapatan mong tanggalin ako? Tito, pakitingnan niyo po ito. Para sa akin, mas maganda ng hindi. Ito malaman ng marami. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi lang si Tito Lee, Tito Chen, Tita Wang, pati kayo meron yan. Pumirma kayo sa contract na ito. Ibebenta ko sa inyo. Sa presyo na 80% ng market value. Ayokong, lumala pa ang gulo sa kumpanya. Ginawa mo talaga ito ng sadya, no? Ang laki ng gulo ngayon. Para lang tuluyang palasan kaming lahat. Ganun ba? Naman. Pero ngayon, wala na kayong puwang para bawiin pa. Ma, alam ko na ang mali ko. Nabulag lang talaga ako sa mga nangyari. Pakinggan mo sana ang paliwanag ko, Mama. Shen Siming, inalagaan kitang parang sarili kong anak. Kailan ko ba naisip, nababayaran mo pa yung butler para ipahamak ako, at hahawakan mo pa. Ang tahanan dapat para sa anak ko. Ang tindi talaga ng budi mo, masahol pa sa hayop. Kung di pa ako bumalik, saan pa kaya itatapon? Ninyong, magkapatid ang anak ko. Ano? Kayong magkapatid pala illegitimate. Maagang namatay ang tatay mo. Napansin ko si Keling. Gusto niyang may tumulong mag-alaga sa'yo. Inampon siya, pero sinuklian niyo lang ng kasamaan ang kabutihan ko. Sige na. Isama mo na yang kapatid mo. Lumayas kayo sa Shen Group. Ma, hindi mararating ng Shen Group ito kung wala ang core team ko. Dapat lang naman na may parte rin ako sa Shen Group.
Shen Siming. Ang Shen na ito ay para sa pamilya ng Shen, hindi para kay Shen Siming. Huwag mong kalimutan, wala tayong, kahit anong dugo na magkadugo, para sa akin. Wala kang kahit anong karapatang magmana. Lumayas ka na dito agad. CJ. Ikaw ang huwag magsisi. King, tara na. Anak, andito na si Mama. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit. Sa buhay na ito. Talaga ba? Ma, ikaw. Pasensya na talaga. Pasensya na, anak, kasi huli na si Mama umuwi. Noong nakaraang buhay, hindi naabot ni Mama ang pagkakataon na iligtas ka. Pero sa buhay na ito, sisiguraduhin ni Mama na mapoprotektahan kita. Ngayon ko lang nalaman na palaging nandyan si Mama. Ma, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko talagang mananagot ang mga taong iyon. Narinig na nila ang balita na bumalik ka na sa bansa. Dapat parating na sila. Inang biyenan. Inang biyanan, tampuhan lang yan ng mga bata. Napagsabihan na namin si Yanche. Puro lang yan, hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan lang talaga. Dumating na ang oras na kailangan ka na namin. Ibalita mo sa Gupamilya na nakabalik na si Mama. Nagsimula na ang plano. Ma, anong hindi pagkakaintindihan? Talagang hindi ko gusto si Shentang na ginagamit ang kapangyarihan niya para apihin ang iba. Ayos lang ngayon. Pati kuya niya pinaalis na sa bahay. Wala talagang konsensya. Mas mabait ng ilang daang beses si Chingching kaysa sa kanya. Basta, hindi ko siya pakakasalan. Tamang-tama naman. Hindi ko rin balak ipakasal ang anak kong babae sa iyo. Kung ganun, hindi na rin mahihirapan ang dalawang kumpanya kapag magkakatrabaho. Dito sa Go Corporation, binabawi ko na ang investment ko. Inang biyenan, huwag naman po. Walang utang na loob. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Tita Shen mo? Bakit parang kailangan mo pa silang pakiusapan? Kung wala sila, hindi na mabubuhay ang pamilya natin. Kung talagang mayabang si Guyanche, bakit bumabalik ka pa dito sa Shen pamilya? Mr. Go, Tita Go, dito ko nasasabihin, hanggat nasa Go Corporation pa si Guyanche, hindi talaga tayo magkakaroon ng anumang partnership. Mga kasama. Ihatid sila palabas. Ihatid ang mga bisita. Shen, batang babae. Hindi ba ikaw dati ang pinaka-fan ni Yanche? Subukan mo namang pakiusapan ang mama mo. Pagtuluyang tinanggal ang investment, wawalan na ng pag-asa ang Gupamilya. Tama yan, Shen batang babae. Ngayon pa, ang engagement na ito ay lolo ninyo, ang nagplano simulat sa poll. Huwag kang mag-alala. Paninindigan ko ang ipinangako ko sa'yo. Tito, tita, malinaw namang sinabi na ni Mama ang lahat kanina. Hindi ko na kailangan pang ulitin, di ba? Kung talagang ayaw ninyo, nabawiin namin ang investment. Mas mabuti pa siguro, putulin niyo na ang koneksyon niyo kay Guyanche. Tutal, hindi naman siya nag-iisa bilang anak sa Gupamilya, di ba? Sa tingin ko, mas okay si Guan-Guan. Shentang, tigilan mo yung panggugulo. Walang hiya, Guyanche. Simula ngayon, hindi ka nakabilang sa pamilya Go. Lumayas ka na. Tay, lumayas ka. Shen batang babae, tingnan mo, pinaalis ko na si Guyanche sa Go Pamilya. Pwede bang pag-usapan natin ulit ang tungkol sa pag-atris ng investment sa susunod? Si Guan-Guan na ang makikipag-coordinate sa Shen at Go Pamilya. Pwede ba iyon? Ayos lang. Oh, sige. Mag-usap muna kayo ni Tangtang ate mo ng mabuti. Mauna na muna kami. Tang-tang, bakit kailangan mo pang maging mabait sa kanila? Ang paraan lang ay, mabilis na ipitin si Gu Yanche hanggang wala na siyang mapuntahan, para magwala siya sa paghahanap ng solusyon, at saka natin sila mahuhuli ng sabay-sabay. Bukod pa dyan, hindi naman agad magagalaw ng Gupamilya ang sitwasyon. Ate Tangtang, ngayon na ba, may kailangan ka na ba sa akin? Ngayon, sina Shen Saiming at Guyanche, pareho nang napalaya sa pamilya. Sigurado akong magsasama ang dalawang yan, sa paghahanap ng paraan makabangon. Ang gusto ko lang gawin mo, ay bigyan sila ng pag-asa, tapos iangat mo sila ng husto. Hanggang sa unti-unti silang mabagsak, mawasak at durog-durog ang lahat. Kayo. Ma, si Guan-Guan ang business partner ko. Kasalanan lahat ng babaeng yun na si Shentang. Tingnan mo nga ngayon. Pati ang Go Pamilya, pinalayas na rin ako. Lahat ng meron sa Go Pamilya. Napunta na kay Guguan-Guan, doon sa anak sa labas. Hindi ba pareho lang din ako? Akala ko noon wala akong nakaligtaan. Hinintay ko lang ang pamilya Shen, yung matandang babae na yon, si Isang.
Ang akala ko, makakakuha na ako ng mana mula sa Shen. Para si Kingking maging si Shen na dalagang anak. Pero hindi pala ganoon. Si Siming at si Yanche, mga kuya ko, ang gagaling niyong dalawa. Sila talaga ang wala lang talagang pangitain. Mas okay siguro kung tayo na lang ang gumawa ng sarili nating negosyo. Kuya Siming, hawak mo ang pinakapuso ng teknolohiya ng Shen. Si Kuya Yanche naman, kabisado ang mga koneksyon ng mga nakipagtrabaho na dati sa Shen. Bakit tayo mag-aalalang? Hindi natin kayang higaitan ng Shen. Sige, gawin na natin to. Eh ako, anong gagawin ko? Tama na ang pagkain mo. Ate Tangtang, gaya ng sabi mo, ginamit ko ang pinakamataas kong kapangyarihan para bigyan ng go signal si Guyanche. Hindi nga siya nakapagpigil. Inilipat niya ang pera ng kumpanya Gu para gawing sariling pondo sa negosyo. Ito, ang ebidensya. Eh 1,000,000 pa lang yan. Boss Shen, si Su Qingqing kasabwat, si Guyanche at si Shen Siming. Nagbuo na sila ng sarili nilang kumpanya. Plano nilang gamitin ang mga resources ng Shen at ilipat lahat sa kanila. Sa ngayon, ilang mga kasosyo, pumili ng makipagtrabaho sa kanila. Anong gagawin natin? Pipigilan ba natin sila? Hindi na kailangan. Hindi lang natin sila pipigilan. Gusto ko pa nga, gamitin ninyo ang pinakamagandang resources para suportahan sila. Kung gusto mong pabagsakin ang isang tao, dapat, itaas mo muna sila sa pinakatuktok. Kapag sobrang taas na, doon sila malalaglag ng todo. 1,000,000 pa lang. Hindi pa sapat. Ginamit ko na. Halos ubusin ang pondo ng Shen. Kailangan ko ng balita na bumabalik na ulit. Ang halaga ng lot sa kanluran ng lungsod. Kung ganoon ang usapan, sigurado akong gagawin nilang lahat ng paraan para maagaw sa atin ang lot na iyon. Pero Ate Tangtang, yung lot sa kanluran ng lungsod, napasama na sa programang pang-prioridad ng gobyerno. Ibig bang sabihin, hindi na talaga balak ng Shen nakunin pa ang napakahalagang lupa na yon? Minsan, kahit alam ng lahat na maganda, hindi ibig sabihin maganda talaga. Kaya, maari nating hindi kunin ang lupa na yon. Pero, siguraduhin nating mataas ang presyo. Hanggang sa maubos nila ang lahat ng pondo nila. Hindi ba ito si Shenzong ng Shen Group? Anong ginagawa mo dito sa auction? Hindi na ba kayang mabuhay ng Shen Group kapag wala ako? Si Siming kuya, ang galing mo talaga. Ikaw ang nagpalago sa Shen family. Pero ano nangyari? Itong mga walang utang na loob, hindi man lang marunong magpasalamat. Ginamit pa ang dahilan na, wala kang dugong kadugo, para paalisin ka sa Shen family. Ano, ganun pala ang Shen family? Kaya pala, palugi na yung kumpanya nila. Na, talagang, walang utang na loob yung mga yun. Magpasalamat? Ano bang ipapasalamat namin sa'yo? Sa kaguluhan ba na, ginawa mo sa kumpanya, o dahil gusto mong makuha ang kabuhayan ng Shen family bilang ampon, at gusto mo pang agawin sa kapatid mong tunay, na parang sariling pamilya mo? Shentang, tigil na nga yung mga pinagsasabi mong walang kwenta. Mula nung umalis si Siming kuya, sa Shen family nyo, ikaw na ang pumalit bilang pinuno ng Shen family. Mukhang, palapit na sa pagbagsak ang Shen family, no? Kung dati pa to, hindi naman mag-aabala ang Shen family. Magpunta sa auction na ganito, para makipag-agawa ng lupa sa amin. Tama si Yanche kuya. Ate, huwag mo na pilitin. Shentang, huwag kang makapal ang mukha. Kung noon naging maayos ka lang, may titulo ka pa sanang gomisis. Hindi ka maghahirap. Pero ngayon, kahit magmakaawa ka, wala nang mangyayari. Hintayin mo na lang. Malunod ka kasama ng Shen family. Malay mo. Baka ikaw pa yung magmakaawa sa akin. Mga kasama, umpisahan na natin ang bidding sa lupa sa West City. Starting bid, 30 milyon. Bawat bid dapat hindi bababa sa 5 milyon. 35 milyon. 80 milyon. Shentang, nasiraan ka na ba ng bait? 35 milyon, nilundag mo agad sa 80 milyon. Eh ano naman? Kaya ko namang bayaran. Siming kuya, Yanche kuya, sa tingin nyo ba? Nalaman niya na, 8 lang ang budget natin kaya, taas siya ng taas. Hindi dapat. Pinag-aralan ko na yan, lahat ng partners ng Shen Group, lumipat na sa atin, siguradong ubos na, ang pondo niya. Tama. Kapag nakuha nila ang lupa na to, makakabangon pa ang Shen family. Para sa akin, masyado na silang atat sa lupa na yan. E paano tayo? Tutuloy pa ba tayo sa bidding? Tangtang ate, puro taas agad tayo magbid. Paano kung sumuko na sila? Hindi, imposible. Ano man ang mangyari, kailangan makuha natin ang lupa na to. Maraming business deals, nakuha natin mula sa Shen family. Yung mga deals na yon,
Hindi lang sila ang konektado, pati tayo din. Pero wala na tayong pera, ate. Umutang ka na lang. 3 buwan, 200% ang balik. Ayaw mo ba yun? Sige. Go family. Meron pa akong karapatan mag-transfer ng assets. 80 milyon, may magdadagdag pa ba? 80 milyon, isang beses. 80 milyon. 1 bilyon. 1 bilyon, 300 milyon. Sa puntong ito, tataasan ko pa. Panahon na. Para tapusin ito. Shentang, sinasabi ko sa'yo, kukunin ko ang lupa na yan kahit anong mangyari. Ganon ba? Alam ko kasi, kakabukas nyo pa lang ng kumpanya. Saan nyo kukunin yan kalaking pera? Host, gusto ko ng proof of funds. Kung hindi nila kayang bayaran, akin na lang ang lupa na to diretso. Shen mister. Go mister. Paano nyo babayaran ang bid nyo? May 80 milyon ako dito. Shen Sim-ing. Kanina ikaw mismo nagsabi, tumataya ka sa puntong 2 bilyon, 300 milyon. Dapat ilabas mo din, ang 2.3 bilyon mo. Hindi sapat ang 80 milyon na yan. Bakit ka ba nagmamadali? Lapit kayong lahat. Bilisan, kuha nyo yung mga cellphone nyo. Hiramin nyo lahat ng pwedeng mahiraman ng pera. Sim-ing kuya, ibig mong sabihin, mag-online lending ako. Basta makuha natin ang lupa na to, huwag na tayong matakot sa problema. Sige. Sim-ing kuya. Kami ni Linfei, nakahiram kami ng 10 milyon, transfer na sayo. Sim-ing kuya. Yung inutang ko to sa online lending, pati sa GoQuo loan. Dapat mabawi natin ta ha. Relax lang. Ako at si Shen Yanche nakahiram kami ng mahigit 40 milyon pag pinagsama-sama lahat. Aabot na sa 1 bilyon, 300 milyon. 1 bilyon na lang kulang. Huwag ka nang mag-atubili. Di ba may GoFamily? Assets transfer rights ka. Kapag nakuha natin ang lupa, ilang araw lang, hindi makikita ng mga tao nila. Sige. Meron pa akong 1 bilyon. Sapat na ba ta? Tagumpay ang deal. Simula ngayon, sa inyo na ang lupa sa West City. Shentang, kanina ko pa sinasabi. Kukunin ko talaga ang lupa na yan. Kayo, Shen family, wala na kayong koneksyon sa lupa na to. Humanda na kayong mag-bankrupt. Ikaw din, nung pinaalis mo ako sa Shen Group dati, ito na ang tamang hustisya para sa'yo. Ang laki ng ginastos, kung saan-saan nangutang, inilabas pa ang pondo ng kumpanya. Hindi ka ba natatakot na malugi ka at mawalan ng lahat? Kuya, natanggal ka na sa GoFamily. Tapos ngayon humuhugot ka pa sa pondo ng GoFamily. Kakasuhan ka niyan. Ano naman ang nilabag ko? Ikaw nga itong traidor. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Tao pwedeng turuan ng tao pero hindi natutunan. Ang buhay lang ang pwedeng magbigay ng leksyon na di makakalimutan. Ate, huwag ka na magpamisteryoso. Sa ngayon, amin na ang West City na lupa. Pati ang lahat ng kayamanan sa hinaharap, sa amin na din. Tama ka, Shentang. Hindi nyo makukuha ang lupain na ta. Sa 3 buwan di. Kayo tatagal. Naghihintay lang ako na maging kawawa ka. Lumuhad ka sa akin at aminin na talo ka. Bakit ba ang kulit mo? May 10 segundo pa. Shentang, pigilan mo na yung acting mo. Dahil dati, magkapatid pa tayo. Ngayon din, lumuhod ka na at mag-sorry. Baka sakaling, matulungan pa kitang buhayin, sa loob ng 3 buwan. Masyado pang maaga para magsalita. May masama nang nangyari. May natagpo ang sinaunang libingan sa ilalim ng West City na lupa. Pinapatigil na ng gobyerno ang development. Ano? Totoo ba yan? Official na ang announcement ng gobyerno. Imposible yan. Naging ancestral tomb pala ang West City na lupa. Kayo ang may sagot dyan. Ibalik ang pera namin. Pasensya na. Ayon sa patakaran ng auction, walang refund, walang palitan. 1 bilyon ang puhunan ko dyan. Bumalik ka dito, bumalik ka. Tangtang ate, tita, sobrang galing niyo talaga. Sila lang talaga yung naging too greedy. Sige, ikaw na bahala dito. Ma, uwi na tayo. Tangtang ma. Huwag kayong umalis please, tulungan niyo pa kami kahit 1 beses lang. Wala na, tapos na lahat. Tangtang ma. Patay na, tapos na.
Tangtang ate, nang malaman ng tatay ko na si Guyanche, nagmisus ng pondo, inatake sa galit. Ngayon, nasa akin na ang Go family. Tungkol naman kina Guyanche, tingnan mo agad yung video na pinadala ko. Ngayong, Dahil sa paggamit ng pondo ng kumpanya, at pangutang pa, ayun, inatake ng mga pinagkakautangan. Nadisgrasya na tuloy. Ngayon, nagpapakastos na lang para mabawi ang pera. Ewan ko na lang kung kailan pa, mababayaran lahat ng utang na yan. Ayos, magaling ka. Ma. Lahat ng tao gusto, gawin ang lahat para makaangat sa buhay. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Pero kung ginamit ang ambisyon at kasakiman para saktan ang ibang tao, sarili mo din ang gumagawa ng dahilan para makaranas ng karma. Pero pag